Isang bagay na lumitaw sa kamakailang kampanya militar sa Iran ay ang napakahalagang kahalagahan ng mga rare earth mineral. Kung langis ang nagpapatakbo ng digmaan noong ika-20 siglo, mga rare earth mineral naman sa ika-21 siglo. Pero maging mas tiyak pa tayo dyan. Ang langis ang nagpapakilos. Nagbibigay daan ang mga rare earth sa intelihensya, katumpakan at kontrol. Iyan ang pagbabagong di napapansin ng marami. Ang makabagong digmaan ay hindi lang tungkol sa layo ng mararating mo. Tungkol ito sa kung ano ang kayang makita, iproseso, at kung gaano ka katumpak tumama. Ito ay tungkol sa mga sistemang nagpapatakbo ng F-35 mga radar array, Iron Dome, David Sling, mga precision missile, drone, satellite, pati na rin night vision. Posible ito dahil sa rare earths. Dito na papasok ang Israel sa kwento. Walang malaking reserba ng rare earths ang Israel. Hindi ito tsina, pero wala na rin ang kalamangan na yun. Dahil sa bagong larangang ito, hindi napupunta ang kalamangan sa bansang may-ari ng lupa. Napupunta ito sa bansang marunong kumuha ng halaga mula sa lupa. At diyan mismo pumupwesto ang Israel. Ngayon, linawin natin agad sa simula. Ang mga rare earth mineral ay hindi naman talaga bihira. Makikita ang mga ito sa buong mundo, ngunit magkakahiwalay sila. Nakakalat sila sa napakaliit na dami sa maraming lugar at sobrang hirap paghiwa-hiwalayin at dalisayin. Iyan ang susi, hindi ang pagtuklas ng mga rare earth, kundi ang pagkuha, pagproseso at paghihiwalay sa mga ito. Doon nagaganap ang labanan. Kaya kapag rare earths ang usapan, hindi ito tungkol sa heolohiya, kundi sa kakayahan. Sila ang nagpapagana sa guidance systems ng precision missiles gamit ang neodymium at dysprosium para kontrolin ang flight surface sa real time. Nasa loob sila ng mga radar system na tumutulong sa Iron Dome at David Sling na subaybayan at salagin ang mga banta ng eksakto. Nakabaon sila sa mga eroplanong tulad ng F-35, pinapagana ang mga sensor, avionics at mga sistema ng electronic warfare. Pinapagana rin nila ang mga drone gaya ng sa bahay ninyo na maaaring binili ng anak ninyo. Ginagawa nilang mas nakamamatay kaysa sa laki nila ang maliliit na plataforma. Dahil sa night vision at pag-target, nakakakilos ang isang panig sa dilim habang hindi magawa ng kabila. Kapag inalis ang mga mineral na ito, bumababa ang kalidad ng lahat at ibig kong sabihin lahat sa paligid natin. Mas kaunting presisyon, kamalayan, kontrol at mas mabagal. Ngayon, ito ang estratehikong realidad. Hindi lang maagang kumilos ang China sa mga rare earth. Binuo nito ang kontrol sa mga rare earth. Kontrol sa pagmina ng mga ito, kontrol sa pagproseso ng mga ito, at kontrol sa paghihiwalay ng mga ito. Ngayon, ginagamit na nito ang kontrol na iyon. Noong Abril 2025, nagpatupad ang China ng mga restriksyon sa pag-export ng rare earth elements, lalo na sa mga magnet na gawa rito. Pero gumawa sila ng matalinong hakbang, hindi ganap na pagbabawal, mas makapangyarihan pa. Nagtayo sila ng sistema ng paglilisensya. Alam mo, ganyan na ang mundo ngayon, di ba? Hindi lang sa coffee machine na binili mo ng $400. Ito ay tungkol sa kapsulang binibili mo kada buwan sa halagang $100 at nililisensiyahan ka nila sa teknolohiya at ginagawa kang nakadepende rito. Kaya ngayon, kailangan ng mga kumpanya ng pahintulot mula sa gobyerno para mag-export ng mahalagang materyales, kabilang ang dysprosium, terbium, yttrium at gadolinium. Ito ang mga materyales na gamit sa Advanced Defense System. Kapag nakuha mo na ang tiyak na dami, masasabi mo, alam mo ba? Mas pipiliin ko ang subscription system kaysa magtayo ng sariling kumpanya. Pero dito napapasok ang ibig sabihin niyan. Sa paggawa nila nito, kinokontrol at pinapabagal nila ang supply. Bago pa magsimula ang pag-apruba, may ilang kumpanya, lalo na sa depensa at aerospace, na pwedeng maputulan. Ibig sabihin, maaring tuluyang maputulan ang mga pangunahing kumpanya ng aerospace at depensa sa mundo, lalo na sa Estados Unidos. At ang access sa mga bihirang mineral na yon, nasa larangan lang ng politika yan. Hindi ito nakabase sa merkado, kundi sa kinikilingan mo. At ang focus dito, hindi ito basta-basta lang. Ito ay partikular na tumutukoy sa mga mabibigat na rare earth elements na siyang pinakamahirap iproseso. At sa estratehiya, ito ang pinakamahalaga. Diyan ginagamit ng China ang kanilang lakas. At ito ang bahagi kung saan halos ganap ang dominasyon ng China.
Kaya kapag hinigpitan ng China ang export, hindi lang nila nililimitahan ang supply. Kinokontrol nito ang kakayahan. Kinokontrol nito ang radar, missile, proteksyon laban sa missile, F-35 at mga drone sa inyong bahay. Ginamit na ng China ang kasangkapang ito dati. Ginamit nila ito laban sa Hapon noong 2010 at kamakailan sa ibang estratehikong materyales. Isa itong pattern. Kaya ngayon, hindi na tayo nag-uusap tungkol sa isang panganib sa hinaharap. Nakikita natin itong nangyayari sa totoong oras sa harap ng ating mga mata. Alam na ito ng Estados Unidos at sinusubukan nilang humabol. Sinisikap nilang buhayin muli ang lokal na pagmimina ng rare earth. Nag-i-invest sila sa pagpoproseso at bumubuo ng buong supply chain mula minahan hanggang magnet. Hindi ito natatapos agad. Taon ang kailangan, hindi araw o linggo. Kahit mag-invest ng bilyon-bilyon, malayo pa rin ang US sa pagiging independyente. Alam ito ni Pangulong Trump. Alam ito ng US. Ngayon, dalawang bagay ang ginagawa nila. Dito tayo dapat mag-focus at makinig mabuti. Ang una, ginagamit ng Estados Unidos ang kapangyarihan nito. At ang pangalawa, bumubuo ito ng mga alyansa. Kung kumpleto na ang Tsina sa lahat ng kailangan, hindi na ito makikipagkalakalan sa mga rare earth. Pero hindi kumpleto ang Tsina dahil, gaya ng napag-usapan sa podcast, wala itong sariling supply ng langis. Kaya kumukuha sila ng langis mula sa Rusya, Saudi Arabia, Qatar at iba pa. Pero lalo na mula sa mga suwail na rehimen na tapat sa kanila at umaasa sa kanila. Tulad ng Venezuela at Iran na ipinagpapalit ang langis para sa pera at teknolohiyang armas dahil naka-blacklist sila sa mundo. Gamit ito para takutin ang malayang daigdig. Ngayon, pumasok si Trump. Pinipigilan ng US ang pag-export ng langis ng Iran sa China, inaalis ang isa sa kanilang pangunahing supplier. Ibig sabihin nito, hindi magkakaroon ng sapat na langis ang China para magpatuloy ng matagal. Tinatayang aabot mula 2 buwan hanggang 4 na buwan at kakailanganin nila ng langis. Pag kailangan nila ng langis, kakailanganin nilang ipagpalit sa kanluran ang mga bagay na kailangan nito. Ano yon? Tama ka, rare earths. Ito ay isang pangunahing katangian ng digmaang ito. Kung pa siya ang Sina na kumilos laban sa Taiwan sa inaharap, kung hadlangan nila ang mundo sa rare earths sa pamamagitan ng pagputol ng supply ng langis mula Venezuela at Iran, mula sa mga bansang suwail na ito, hindi lang mapipigilan ang terorismo at maaalisan ng kakayahang nuclear ang Iran, kundi mapipilitang makipagkalakalan ang China sa rare earths hanggang tumaas ang produksyon ng kanluran. Ang pangalawang bagay na ginagawa ng US ay kailangan ito ng mga alyansa. At ngayon, dadalhin tayo niyan sa Washington, D.C. Ilang linggo lang ang lumipas, nagkaroon ng ministerial na pulong tungkol sa mga critical na mineral. Higit 50 bansa ang nagtipon, nakatuon sa pagtiyak ng mga materyales na mahalaga sa teknolohiya at pambansang seguridad. At hulaan mo, nandun ang maliit na Israel. Dumalo si Gideon Sar, kalihim ng ugnayang panlabas sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng US at pandaigdigang katuwang. Hindi lang ito simbolo na nandun siya. Ito ay pag-ayo ng Israel sa hanay ng mga bansang may rare earths. Ito ay pag-aayon ng Israel sa mga bansang may rare earths. Ito ay pag-aayon ng Israel sa kanluran sa kanilang pagsisikap na lutasin ang crisis sa rare earths. Dahil naunawaan ng Estados Unidos, hindi na lang ito tungkol sa ekonomiya, hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang kaya mong bilhin. Tungkol ito sa estratehikong kontrol. Ngayon, tingnan natin ang nangyayari sa Israel. Mayroong pambansang pagtutulak, isang pambansang estratehikong pagsisikap na pumasok sa larangan ng rare earth, hindi sa pamamagitan ng pagmimina, kundi sa pamamagitan ng inobasyon. Alam mo, maliit lang ang Israel kaya mabilis tayong makakakilos dahil halos lahat ay magkakakilala. Dahil dito, inilunsad ng Awtoridad ng Inobasyon ng Israel at Kagawaran ng Enerhiya ang pambansang hamon para sa lahat ng Israeli. Ituon ninyo ang inyong mga startup sa pagkuha, pagproseso, pagre-recycle at paghahanap ng pamalit sa mga rare earth. Ipinapakita nito ang mas malalim na pag-unawa. Ang pandaigdigang kompetisyon sa mahahalagang mineral ay hindi na nasusukat sa dami, kundi sa kakayahang makuha at maproseso ang mga ito. Kaya tingnan natin kung ano ang itsura nito sa aktual na gawain. Nagsusumikap ang Israel na makuha ang mga rare earth element mula sa mga deposito ng puspet sa Negev kahit hindi mataas ang konsentrasyon, basta maaaring makuha. Gumagawa ito ng teknolohiya para makuha ang materyales mula sa industrial na basura.
Sinusuri nila ang mga chemical na byproduct, materyales na itinatapon ng karamihan sa mga bansa. Pinapaunlad nito ang mga teknolohiya sa paghihiwalay na pinakakomplikado at mahalagang bahagi ng proseso. May mga kumpanyang Israeli gaya ng ICL Group na sentro ng ganitong gawain. Pinapapatakbo nila ang malalaking sistemang chemical na maaaring iangkop para mabawi ang mahahalagang materyales. May mga startup na lumalabas sa mga pambansang programa, naglalayong paiklin ang extraction cycles, pagandahin ang recovery, bawasan ang gastos at dagdagan ang kahusayan. Kasabay nito, namumuhunan ng Israel sa isang bagay na nakakaintriga, recycling. Mag-ingat kayo sa salitang ito. Hindi ko tinutukoy ang pag-recycle ng bote, lata at karton ninyo. Kinukuha ang mga rare earth elements mula sa mga electronics, mula sa mga defense system na hindi na ginagamit, mula sa kasalukuyang infrastrukturang pang-industriya at pati na rin ang pag-develop ng mga pamalit upang mabawasan ang pagdepende sa mga materyales na pinakalimitado. Isipin mo ang estratehikong epekto nito. Kung makukuha ng Israel ang rare earth mula sa basura, hindi na nila kailangang kontrolin ang minahan. Kung mas epesyente nila itong maproseso at maging mahalaga sa global supply chain. Kung maisasama nila ito sa kanilang depensa, mababawasan ang pagdepende at magiging malaking manlalaro tayo sa mundo. Mag-step back muna tayo. Hindi ito kwento tungkol sa mga mineral. Isang kwento ito tungkol sa kontrol. Kontrol sa mga supply chain, kontrol sa produksyong militar, at higit sa lahat, lalo na sa kaso ng Israel, kontrol sa ating kalayaan. Nagtayo ang sina ng dominasyon sa pamamagitan ng kontroladong pagpuproseso. Binubuo muli ng Estados Unidos ang kapasidad gamit ang mga alyansa. At si Israel ay inilalagay ang sarili nito sa gitna ng ekwasyon, hindi sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng lupa, kundi sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa kung ano ang nanggagaling sa lupa. Dahil sa inaharap, ang pagiging bihira ay hindi lang tungkol sa mga mineral, kundi tungkol din sa kaalaman. Ang natatanging kaalaman sa pagkuha ng bihirang materyales ang magbibigay kay Israel ng natatanging kalamangan sa hinaharap. Hindi kumpleto ang kwento ng gitnang silangan kung hindi mo maiintindihan ang isang mahalagang bagay, kung ano ang ginagawa ng Israel dito sa mapa. Nandito ito dahil sa mahigit 3,800 taon ng kasaysayan natin sa lupaing ito. Ang kasaysayang ito ay makikita sa mga archaeological na natuklasan sa lungsod ni David sa sinaunang Jerusalem, kung saan naglakad si Haring David at ang mga propeta ng Biblia. Ito ang lugar na pinagtatrabahuan ko ng mahigit 2 dekada. Ngayon, napagtanto ng mga kaaway ng Israel na madalas tumatawag sa mga Israeli na kolonyalista at sinasabing walang basehan ng Israel, na pinabubulaanan ng arkeolohiyang nakabaon sa ilalim ng lupa ang kanilang mga pahayag. Sinubukan nilang gawin ang lahat para pigilan ito mula terorismo hanggang White House. Makikikita ang buong kwento sa aking New York Times best-selling na aklat, When the Stones Speak. Available ang aklat sa Ingles sa Amazon. Nasa show notes ang link. Available na rin ito sa Hebreo kung may mga kaibigan o kapamilya ka, o kung mas gusto mong basahin ito sa wika ng lupain ng Israel. Malapit na rin itong ilabas sa Ruso. Pakiusap, bumili ng kopya na yon at mag-iwan ng komento. Gusto kong marinig ang iyong feedback tungkol sa aklat. Salamat!